mensahe ang ating ambassador dito sa Tokyo, Japan, Ambassador Melen J. Garcia Albano. Mahal na Pangulo at unang ginang, mga kagalang-galang na miyembro ng kabinete, mga kapwa lingkod bayan at kasamahan sa pamahalaan, mga minamahal kong kaibigan at kababayan, mga Ginoo at ginang, magandang gabi po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Mga kapwa ko Pilipino dito sa Japan, isang napakalaking karangalan at kagalakan para sa ating buong komunidad ang magsama-sama sa makasaysayang araw na ito. Nagtitipon tayo ngayon upang magbigay ng mainit na pagtanggap sa ating Pangulo para sa kanyang opisyal na state visit dito sa Japan. Ang inyong pagdalo rito mula sa iba't ibang lugar dito sa Japan ay patunay ng ating nagkakaisang puso at walang pagmamaliw na pagmamahal sa sariling bayan. Ang okasyong ito ay hindi lamang tungkol sa pagbisita ng ating Pangulo at ng unang ginang. Ito rin ay bilang pagkilala sa inyong sipag, tiyaga, katatagan at sa napakalaki at napakahalagang kontribusyon bilang mga makabagong bayani na nagbibigay karangalan sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Our gathering this evening is a reiteration of the importance that our President places on the Filipino community here in Japan. Tonight, we honor and celebrate your strength and resilience. Mahal na Pangulo, ang inyong pagdating sa araw na ito ay isang makapangyarihang pagpatotoo sa pagkilala ng pamahalaan sa mahalagang ambag sa mga hamon at realidad na kinakaharap ng mga Pilipino sa ibang bansa. Magandang gabi po at natutuwa ako dito sa pagkakapunta ko pong muli dito sa Japan. Narito po ako for the longest time, a long time ago, nung ako po ay hindi pa sikat at isang folk singer pa lang. No? Kaya medyo natuto po ako ng konti ng Hapon. At natutuwa ako dahil kasama ko kayo, pero na-miss ko yung mga ilang appointment ko sa Manila. No? Itong araw po kasing ito ay inimbitahan ako ng kumpare ko dahil sa mahal ko po yung kumpare ko na yun at inimbitahan ako dahil siya po ay binigyan ng award ng Pascual Bus Company sa atin dahil sa 40 taon po siya sa bus company na yun at sa loob po ng 40 taon na yun ay hindi siya nakaranas ng makasagasa o makabanggaman lang. Yeah, talagang napakahusay pong konduktor sa so, anyway, alam nyo, kinabahan nyo akong itong pag-awit ko ngayong gabi dahil sa, narinig nyo naman yung mga nagsiawit kanina na talagang napakagagaling kumanta. Ano? At buti nga po ngayon ay lumalabas na yung mga Pilipino na talagang may boses at hindi na nahihiyang kumanta. Hindi ka mukha nung araw pagka pinakanta mo yung isang Pinoy, sasabihin yung boses nila pang ano lang, pambanyo lang. Oh. Bali ba, naimbitahan nga ako ng isang kumpare ko nung isang araw, mananghalian, at yun nga, kumakain kami, nasa kaliwa ko si kumare, nasa kanan ko si kumpare, tapos kasama namin yung anak niyang 4 na taong gulang na nanananghalian. Habang nanananghalian po kami, yung kanila pong kasambahay, si Inday, habang nagse-serve, kumakanta-kanta. Ano? May itsura naman siya, no? Kaya sabi ni kumare, Day, samantalahin mo, bisita natin si Florante, oh. Patulong ka mag-recording. Sabi ni Inday, ay, naku, senyora, sa banyo lang ho talaga ako kumakanta eh. So sumagot naman yung anak, sabi ng anak, totoo yan, mami, pagka nga wala kayo, duet pa sila ni daddy eh. At anyway, magandang gabi po at mabuhay po kayong lahat. Pero isang promise, gusto niyo pa ba ng isang kanta? Pagpaalam muna natin kay Mr. President, pwede po bang isa? Kasama siya. Naku, mahal TF niyan. Sabayan po niyo po kaming lahat. Tumayo po kayong lahat. Come on.
dancing queen. Gina Dancing Queen. Maraming salamat po. Haharapin natin Sabay-sabay! basta tayo'y magkasama. Laging mayroong umaga, may ganda, pagsikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Haharapin natin, Haharapin natin. Haharapin natin. haharapin natin. Maraming salamat. Maraming salamat po. Talaga naman, pagka ganyan, mapapadalas ang bisita ko rito sa inyo. Okay. Basta't napaka-init naman po ng salubong. Parang ang init sa Pilipinas ngayon, ganun din ang natanggap kong salubong sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at sa kanyang pagpakilala. Ay papakilala ko rin po. Let me introduce some of the members of the cabinet that are here with me dahil marami tayong gagawin at marami tayong kakausapin, hindi lamang sa pamahalaan ng Japan, kung hindi pati na ang mga private sector na sana maging partner natin sa Pilipinas. Andito po, Agricultural Secretary, Secretary Kiko Laurel Jr., Public Secretary Vince Dizon of the DPWH, ano yan, kumanta ka kanina? Trade and Industry Secretary, Secretary Chris Roque. Ang ating bagong kalihim ng Department of Tourism, palagay ko marami sa inyo ay may kilala sa kanya. Ang ating Secretary of Tourism, Secretary Maria Bernardita Angara Matay. Dita. Ang susunod kong ipapakilala, ito na po ang pinaka-overwork na Cabinet Secretary sa nakaraang ilang buwan. Hindi na po natutulog at walang ginawa kung hindi ayusin ang sitwasyon sa Pilipinas tungkol sa enerhiya. Ating Energy Secretary, Secretary Sharon Garin. Andito rin ang Secretary ng DOTR, Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez. Ang kalihim naman ng Department of Migrant Workers. Ito ang department na ginawa para sa lahat ng mga Pilipino na namumuhay, nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang Department of Migrant Workers, Secretary Hans Kakdak. At ang susunod naman ay ang isang cabinet secretary na siyang namumuno ng ating economic planning. Ito po ang Department of Development. Our Economic Planning and Development Secretary, Secretary Arce Balisacan. Ang PISO, Communication Secretary, Secretary Dave Gomez. Our National Security Advisor, where is our Ed Oban Jr. Babatiin ko rin siyempre ang ating butihing ambassador na matagal ko na pong kaibigan. Ambassador. Sinama na rin niya yung kanyang better half. Nandito rin si Isabela Governor Rod Albano. Nakijangkit.
Representative Maria Rachel Arenas. The Overseas Welfare Administration, OWA, Overseas Welfare Administration, PY Kaunan. Aba, siguro talagang ginagawa nila yung trabaho nila mabuti at malakas ang palakpak nila. Mabuti yan. It's good to hear. Siyempre, hindi pwedeng makumpleto ang aking mga babatiin. Babatiin po natin ang ating First Lady. First Lady, please. Ang aking mga kasama sa pamahalaan, mga minamahal kong kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Konbanwa. Muli po, ako ay naririto ang inyong habang lingkod sa bawat pagkakataong ibinibigay sa akin na makaharap ang ating mga kababayan sa ibayong dagat. Iisa ang aking nararamdaman. Malalim na pasasalamat at pusong paghanga sa inyo. Paghanga hindi lamang dahil sa inyong sipag at tiyaga, kundi dahil sa tahimik na katatagan na inyong ipinapakita sa araw-araw. Sa mga maagang bumabiyahe, sakay ng mga tren upang pumasok sa trabaho, sa pabrika, sa opisina, paaralan, hotel, ospital, restaurant, construction site, at mga ibang lugar pa. Sa mga pamilyang Pilipino at Hapon na araw-araw ay nagsisilbing tulay ng pagkakaibigan ng ating dalawang bansa. Kaya kayo po ang muka ng Pilipinas dito sa Japan. Ang ating pong muling pagpunta rito ay bilang pagtugon sa paanyaya ng pamahalaan ng Japan para sa isang state visit. Pinaunlangkan po natin ang kanilang paanyaya dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mas patibayin pa ang ugnayan ng ating dalawang bansa sa iba't ibang larangan, lalo na sa pagsulong ng kapakanan at proteksyon ng ating mga manggagawang Pilipino dito sa Japan, gayon din sa komersyo at sa kalakalan, tanggulang pambansa at pangrehiyon at marami pang iba. Napapanahon din ang ating pagbisita dito dahil ngayong taon ay ipinagdidiwang natin ang ika-70 anibersaryo ng normalisasyon ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Japan. Angkop sa makasaysayang kaganapang ito ang temang Weaving the Future Together, Peace, Prosperity, Possibilities. Sapagkat ito ay sumasailalim at sumasalamin sa ating mga hangarin at nagkakaisang layunin para sa kinabukasan ng ating dalawang bansa. Nitong mga nakaraang buwan, nabatid natin ang agaran at matindi na epekto sa Pilipinas ng krisis sa ibang panig ng daigdig. Ilang linggo lamang mula nang sumiklab ang gulo sa gitnang silangan, naramdaman natin ang pagsipa ng presyo ng mga bilihin, dulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Kaagad naman tumugon ang inyong pamahalaan at pinairal ang State of National Energy Emergency. Ipinatupad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o tawag ay UPLIFT program kung saan nagsanipwersa ang buong pamahalaan. Mapigilan ang pag-hoarding ng langis para ma-optimize ang ating mga fuel at kaagad na pagkakaabot ng tulong para sa mga nawalan ng hanapbuhay, sa lahat ng industriya, sa transportasyon, sa kasiguruhan ng pagkain. Pinatunayan din ng krisis na hindi maibubukod ang Pilipinas sa epekto ng pagkakaantala ng supply ng langis. At walang bansang kayang lutasin ang krisis ng enerhiya ngayon na nag-iisa. Bagamat pareho nating pinagdadaanan ng hamon na dala ng kakulangan ng supply ng enerhiya, hindi napatid ang pagtutulungan ng ating dalawang bansa upang maibsan ang hirap na naramdaman ng taong bayan. Marami po tayong nakatakdang mga gagawin sa mga susunod na araw dito sa Japan. Ngunit, sa kabila ng dami at bigat ng mga gawain ito, tiniyak ko po makipagkita sa inyo, ang aking mga minamahal na kababayan. Noong nakatira ako sa
nung nakatira ako sa abroad, siyempre, paminsan-minsan magpupulong ganito, mga Pilipino, yung Philippine community. At talagang lagi ko nagsasama lagi ako ng kaibigan na tiga doon. Sinasabi ko, ngayon ka lang makakita ng party na ganito. Ito mga Pilipino, walang tigil ito. Hindi ka makaupo na hindi ka kumakain. Hindi ka pwedeng nakatayo na hindi ka kumakanta o sumasayaw. Kaya naman, nakita naman natin naalala ko ulit yung aming mga meeting at napakasaya ninyo, ang sarap ninyong kasama. So, as our community grows across Japan, from Hokkaido all the way to Okinawa, our strength lies in our firm adherence to our faith and our national identity. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyo. Muli, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Manatiling nakatayo at sabay-sabay nating awitin bilang isang nagkakaisang bayan, ang Ako ay Pilipino. Kagalang-galang na mga kalihim, dito na po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat, Tokyo, Japan! Mabuhay ang overseas Filipino workers! Mabuhay ang bagong Pilipinas!